Ngayon ay nahaharap tayo sa isang malaking pagsubok. Timing din na may mga kakaibang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tara na, alamin natin. Ang una, softball-sized hellhammer Del Rio, Texas. Kakaibang pangyayari ang naganap sa City of Del Rio, Texas sa Val Verde County sa border ng Estados Unidos at Mexico. Ay sinalanta ng hailstorm na kasing laki ng baseball sa matinding bagyo na naging sanhi ng multi-million dollar na pinsala sa komunidad. Nangyari ito noong Abril 11, 2020. Umulan ng mga hailstorm na kasing laki ng baseball at softballs. Nangyari sa buong lungsod ng Del Rio, Texas. Sa mga humigit kumulang alas 8 ng gabi, isang bagyo na nagdala ng ulan ng yelo at mapanganib na 60 milyang lakas ng hangin ang dumaan sa lungsod, habang ang pinakamaagang ulat ng hailstone ay naganap ilang sandali makalipas ang alas 8 ng gabi. Pangalawa, Bisayre Beetles carcasses was up on Yorkshire Beach, UK. Isang mahiwagang salot ng libu-libong namatay na mga beetles. Libu-libong mga katakot-takot na mga patay na beetles ang misteryosong nawas out sa baybayin ng Yorkshire. Ang pulutong ng mga beetles ay sumasakop sa napakalaking bahagi ng beach sa Kyneton Bay, malapit sa Scarborough. Si Sue Witterell na nakatira sa malapit ay nakita sa kakaibang eksena habang naglalakad sa beach ng araw na iyon. Sinabi niya sa Whole Live TV, "Nasa labas ako ng oras sa aking pag-ehersisyo at lumakad ako sa tabing dagat at nakikita ko ang mga namatay na mga beetles. Hindi pangkaraniwan para sa beach na iyon. Hindi ko talaga nakita ang anumang bagay na tulad noon. Ngunit nang talagang tumingin ka ng malapitan, sila ay uri ng tulad ng mga beetles na may mga pakpak. Ang ilang mga haka-haka na ang mga insekto ay Locmia saturalis. Mas kilala sila bilang heather beetles dahil kumakain sila ng halaman. Ang mga beetles ay katutubo sa riyon at maaring lumipat sila mula sa North Yorkshire Moors. Ngunit isang report na inilabas sa Scarborough at Bornestone Coast Guard Rescue Team ay nagmungkahi ng mga bag na ito ay ang European Chopper beetles, karaniwang matatagpuan lamang sa mainland Europe. Maraming nagtanong, bakit sila umaabot dito sa Yorkshire? Sinabi ng pahayag, kahapon ng hapon habang ang koponan ay nasa isang coastal patrol, isang membro ng publiko ang nag-alerto sa kanila sa isang kakaibang bagay sa tabing dagat. Habang noong nakaraang taon, isang lalaki din ang nag-angkin na nakatagpo ng labi ng isang sirena na nawas out sa Great Yarmouth. Mga kakaiba talaga ang pangyayari. 3. Laguna de Chichimiquilas turn pink in Mexico. Nangyari itong kakaibang pangyayari noong Abril 14, 2020. Natatakot ang mga residente sa kanilang kalusugan habang iniinom ang tubig na iyon. Ginagamit ito upang patubigan ang kanilang mga bukirin at lahat ng mga bukal sa riyon ay magkakaugnay sa ilalim ng lupa. Hindi pa rin alam kung bakit ang tubig sa Laguna de Chichimiquilas sa Mexico ay naging kulay pink. Natuklasan ng mga residente ang misteryosong kulay pink na kabalaghan noong Biyernes Santo ng madaling araw, pagkagising lamang ng komunidad sa isang malakas na ugong. Walang mga bagyo o thunderstorm sa lugar. Napakaraming residente ang nagsimulang may ugnay ang pink na tubig sa Laguna sa mga pangyayari sa extraterrestrial tulad ng isang meteorites na bumagsak sa Earth o mga pangyayari sa higit sa karaniwan tulad ng mga UFO.
Pang-apat, 100 of dead cells was out to Nova Scotia. Daan-daang namatay na mga cells ang nawas out sa baybayin ng Cape Breton at malapit sa Halifax na nag-uudyok sa isang pagsisiyasat ng Marine Animal Response Society. Si Andrew Reid, ang coordinator ng Society Response, ay nagsabi na nakatanggap sila ng maraming mga ulat tungkol sa mga bangkay ng mga juvenile seal carcasses na nawas out sa Cape Breton at Sambro sa labas lamang ng Halifax. Sinabi ni Reid na pinaniniwala ang mayroong daan-daang namatay na mga seals sa kabuuan, kabilang ang halos 70 na natagpuan sa lugar ng Sambro. Karamihan sa mga seals ay nasa loob ng halos 10 metro ang bawat isa. Sinabi niya na ang pangitain ay mahiwaga. Anong natural na pangyayari ang maaring maging sanhi ng maraming mga cells ang nawas out ng sabay-sabay? Sinabi ni Reid na ang mga ito ay decompose na, ngunit lilitaw na sila ay mga cell ng harpa. Ipinanganak sana ito sa hilaga, kaya malamang na nawas out sila mula sa hilaga, sabi ni Reid. Idinagdag niya na hindi malinaw kung gaano nakatagal namatay ang mga cells. Ang laman mula sa ulo at itaas ng katawan ay tinanggal mula sa maraming mga cells. Ngunit ang mga bungo ay nakakabit pa rin o kung minsan ay matatagpo ang malapit. Isa sa gawa ang tinatawag na necropsis upang subukang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Panglima, thousands of birds dropped dead from the sky in Europe. Daan-daang mga namatay na ibon ang bumagsak mula sa kalangitan sa isang misteryosong kamatayan nangyari sa Wales, na pinipilit ng pulisiya na pinapanatili nila ang bukas na isip sa napaka-kakaibang pangyayari. Ang footage ng apocalyptic scene ay kinuna ni Dwight Edwards na ang asawang si Hannah ay unang nakita ng mga ibon nang pauwi na siya. Sinabi ni Hannah na napansin niya ang mga ibong lumilipad sa itaas nang patungo siya sa isang appointment ng doktor. Ngunit makalipas ang isang oras sa kanyang pagbabalik, nakita niyang patay na silang lahat. Matapos marinig ang tungkol sa kakatuwang eksena, lumabas si J. Edward upang makita niyang personal habang siya ay hindi naniniwala sa kanyang asawa. Sinabi niya, mahigit sa 300 sa kanila. Nagbibilang ako ng 150, ngunit sumuko ako dahil may daan-daang mga ito na nagkalat saan man. Noong November 13, 2020, kinumpirma ng Statun Serum Institute ang unang kaso ng malubhang H5N5 bird flu sa Denmark. Ngayon ay lumitaw na daan-daang mga ligaw na ibon ang natatagpuang namatay sa South Jutland, at ang pinaghihinaan ay ang H5N8 strain na kung saan ay nakamamatay para sa mga ibon. Daan-daan ding mga patay na ibon ang natagpuan sa mga lansangan ng Roma, Italia noong bisperas ng Bagong Taon 2021, matapos mahulog mula sa langit na posibleng sanhi ng polusyon sa ingay ng dulot ng mga paputok. Pang-anim, second wave of locust in East Africa said to be 20 times worse. Ang second wave ng mga desert locust ay nagbabanta ng silangan ng Afrika na may mga pagtatantya na ito ay magiging 20 times na mas masahol pa pagkatapos ng salot na nangyari 2 buwan na ang nakaraan. Ang mga locust ay nagtatanghal ng isang labis na nakakaalarma at walang ulirang pagbabanta sa seguridad ng pagkain at pangkabuhayan, ayon sa United Nations. Sa isang araw, ang isang pangkat ng mga locust ay maaring kumain ng pagkain ng halos 35,000 katao. Ang pangalawang pagsalakay na ito ay mula sa mga breeding ground sa Somalia
ay may kasamang mas maraming mga batang locust na lalong mas malakas at masasarap na kumakain. Sa pinakabagong update tungkol sa locust, sinabi ng United Nations na ang sitwasyon ay labis na nakaalarma habang dumaraming bilang ng mga bagong grupo ang nakita sa hilaga at gitnang Kenya, Ethiopia at Somalia. Ngayon, ang mga sakuna ay nangyayari sa buong mundo. Ang mga lindol, epidemya, gutom, digmaan at baha ay naganap na isa-isa o magkasabay. Kung natatandaan pa ninyo, ang halos magkasabay na wildfire sa Australia at sa Indonesia na sumisira ng maraming buhay, pananim at pumatay ng libu-libong hayop. Sa ibang kontinente naman ay tinamaan ng malakas na bagyo, mga tornado na nagdala ng malakas na ulan at baha na kumakalas ng maraming buhay at mga property damage. May mga tao na nawala ng tirahan dahil sa malakas na bagyo at baha. Bago lang nangyari dito sa Luzon, sunod-sunod ang bagyong tumama in 2020 na nagsisira ng maraming ari-arian. January 2020, biglang pumutok ang Taal Volcano sa Batangas. Sinyalis na nga ba ito ng mga huling araw? Yes, tama. Nabubuhay na tayo sa huling mga panahon ng huling araw na sinasabi ng Biblia. Mabasa natin sa Lucas chapter 21 verse 11. Ang sabi, magkakaroon ng malakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at taggutom sa iba't ibang lugar. Makakita ang mga tao ng nakakatakot na mga bagay at magkakaroon ng mga tanda na kitang-kita sa langit. Ang mga pangyayari sa mundo na nakikita natin ngayon ay mga tanda sa huling araw na sinasabi ng Biblia. Matatakot ba tayo? Hindi. Hindi. Dahil sabi ng Biblia sa Lucas chapter 21 verse 28, pero kapag nagsimula ng mangyayari ang mga ito, tumayo kayo ng tuwid at itaas ang inyong mga ulo dahil nalalapit na ang kaligtasan ninyo. Ang mga nakikita natin na nangyayari sa ibabaw ng mundo ngayon ay mga sinyalis na nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Malapit na ang katapusan ng masamang sistema ng mga bagay. Hanggang dito lang muna tayo. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Paki-click ang subscribe button at ang bell icon para updated ka kung may bago kaming video upload. Keep safe everyone. Thank you for watching.